Tututuan na rin po ng Senate hearing bukas ang pabahay sa Makati na imbis na tirahan po ng mga informal settlers ay ginawang hotel. At isa pang miyembro ng pamilya Binay ang gusto na ring paimbestigahan. Saksi si Ruth Cabal. Kanina lang umalis si Makati Vice Mayor Romulo Kid Peña sa lumang Makati City Hall na naging pansamantala niyang opisina bilang acting mayor. Kahapon lang kasi iniutos ng DILG na sundin na niya ang writ of preliminary injunction laban sa pagsuspinde kay Makati Mayor Junjun Binay na mahigit isang linggo ng inisyu ng Court of Appeals. Sa direktiba, ito without any prejudice. Wala pong kinalaman to doon sa nangyayari po ngayon na petisyon ng Ombudsman sa Supreme Court. Kung matatandaan, dinepensahan kahapon ng Ombudsman sa Korte Suprema ang pagsuspindi nito kay Binay. Pero wala pang desisyon ng Korte kaugnay niyan. Ang suspensyon ay dahil sa overpriced umanong Makati City Hall Building 2, isyong tinalakay na rin sa Senado. At bukas, sunod namang tututukan ng Blue Ribbon Subcommittee ang overpriced din umanong Makati Friendship Suites. Bahagi ito noon ng Guadalupe Bliss Housing Project. Murang pabahay sa panahon ni dating Pangulong Marcos. 3 gusali nito ang binili at ginawang Makati Friendship Suites noong 2002 sa ilalim ni Nooy Makati Mayor Jejomar Binay. Ang halaga 17.2 million pesos. Base sa ordinansa ng Makati City, pabahay sana ito at relokasyon para sa mga informal settler ng lungsod. Technical malversation kasi yung purpose ng pag-spend ng public funds was not followed. 600 plus na sister municipalities, sister cities na iniimbitahan ni BP Binay at ngayon ni Mayor Junjun Binay para mag-free stay dito sa Makati, papakainin nila. In other words, ipopromote nila as if ang Makati pero ang pinopromote nila yung sarili nila. 120 million pesos ang original na budget para sa rehabilitasyon ng Friendship Suites. Pero umabot ang gasto sa 242 million pesos ayon sa contractor nitong ITP Construction na tumestigo na noon sa Senado. Na-implement po ito in 3 phases. Phase 1 which is about 119 million, and then the phase 2 is about 90 million, and then the third is about 33 million. Dapat mga 47 million lang per the industry standards that we are using right now. It's another case of plunder kasi overpriced na naman. Sabi naman ng tagapagsalita ni Mayor Binay nang makumpleto ang rehabilitasyon ng mga building noong 2009, may nabili na rin daw na lupa sa Bulacan at Laguna at doon na nirelocate ang mahigit 1,400 na pamilya. Sa issue naman na overpriced umano ang Friendship Suites, ang nag-aakusang si Bondal, ang dati ring nagsabing overpriced daw ang birthday cakes, pero di naman daw pala base sa official documents. Bukod sa mag-amang Binay, gusto na rin paimbestigahan si Makati City 2nd District Representative Marlon Abigail Binay sa Senado, anak ni Vice President Binay. Kaugnay naman yan sa umano'y questionableng paggamit niya ng kanyang pork barrel. Nag-allocate ng pang-organic fertilizer yata ito, yung mga bulate, para sa Makati, wala namang lupain doon. Di ba? At saka yung mga PDAF na nilagay nila doon sa mga foundation. Pinabulaanan niya ng kongresista. Hindi niya alam yung facts niya. Hindi ho siya organic fertilizer. Hindi din ho siya, alam ko, walang agricultural land dito sa Makati. Yun pong project ko po na vermiculture ay isang waste segregation project. Ako, si Ruth Cabal, ang inyong saksi.